Giants, I am super blessed. I am Makar, you say it every day. Sapagkat ito po yung deklarasyon ng pagpapala sa ating buong pagkatao. Saan po yon? Spirit, soul, and body. Kaya kompletong pagpapala mula sa ating Diyos. Amen po, mga kapatid? Alright, so it's time to learn Killing the Giants, part number 8. A challenge to take down every giant and be unstoppable. No? So before we continue, if you are new to our YouTube channel, na ang pangalan ay The Master Teacher BS, we would like to ask a simple favor. Siguro sa inyo po, hindi po to malaking bagay, pero sa atin pong channel, napakalaki. Please like, share, and subscribe po. Amen? At panoorin nyo na rin po itong mga videos natin para po mapagpala kayo. And if you subscribe, mano-notify po kayo sa mga bago nating mga videos every week. Amen po mga kapatid? So thank you so much. So let's begin. Killing the Giants, part 8. Sabi rito, everyone will face giants. Lahat tayo walang exempted. Kaya pastor ka, kaya simpleng membro ka, lahat tayo ay haharap sa laban ng ating pinakamabigat na laban sa ating buhay. Pero kung tayo pa'y lalaban, lagi nating tatandaan na when God acts, giants fall. No? Dapat po kasama lagi ang Diyos diyan. Amen mga kapatid? Kasi kung ikaw lang, hindi mo kaya. Natapos na natin ang first giant. Sino po yung first giant? Si Goliath. Yan, the giant of shame. At sino pong nakatalo sa kanya? Siyempre, alam natin yan, si David. Boy, David hindi po si king, hindi pa siya king noon. At ituloy na natin ngayon ang second giant. Patumbayin na rin natin siya ngayong araw na ito. At ang pangalan niya ay si Ashbi-Benub, or he is the giant of discouragement. Ito po ay matatagpuan natin sa 2 Samuel 21:15, pero hindi na natin babasahin yon. Balikan nyo na lamang po. So let's answer the question, who is Ashbi-Benub? No? So siya po ay merong giant bronze spearhead, may sibat siya na napakalaki, at meron siyang sword na bagong-bago. So siguro napakatalim nun, bago nga eh. At isa lang po dapat niyong tandaan kay Ashbi-Benub. He is the giant that almost killed David. Kailan? When he was very tired. No? So ibig sabihin, ang giant po na yan, tatargeting ka kapag mahina ka, kapag ikaw ay nanlalata at discouraged. Amen po mga kapatid? When you feel hopeless and spiritually burned out. No? So ibig sabihin, si Ashbi-Benub, hindi kanya iiwang buhay. No? Kaya dapat ay manatili tayong malakas at punong-puno ng courage para matalo natin ang giant na ito. Why? Next, discouragement is to quit and surrender in the battle of life. No? So, ang pagiging discouraged, syempre, habang tumatanda ka, may mga bagay na hindi ka nakukuha, may mga bagay na ninanais mo, pero parang imposible nang mangyari. So, you feel discouraged. Amen po mga kapatid? Pero, wag susuko. Sabihin sa katabi, wag susuko. Yan, sapagkat ang laban na yan ay hindi mo na laban. Laban na ng Panginoon. Amen mga kapatid? So, always remember, next, no man is immune to discouragement. Even the big men of the Bible, kagaya nila Prophet Elijah, si Jonah and Paul, they all suffer discouragement. So, ibig sabihin nun, kung sila mismong mga malapit na sa Diyos, nakita nila ang pagkilos ng Diyos, na di-discourage pa rin, dapat po tayo ay manatili pa rin na nagtitiwala sa Panginoon. So we need Abishai in our life. Amen po mga kapatid? Amen. So who is Abishai? No, isa po siya sa mga GK4 warrior ni King David, mga giant killer. And ang dapat nyo lang matandaan kay Abishai ay he is faithfulness of God. So ibig sabihin, ang makakapatay lang sa giant ng discouragement or si Ashbi-Benub ay sino? Yung mga faithful sa Diyos. Sabihin natin, faithful.
Yan. Sila po yung mga faithful, tapat sa kanilang calling, may love gift o wala, may sakit man o wala, sila ay nagpapatuloy sapagkat sila ay naglilingkod hindi sa tao, kundi sa ating Panginoon. Can you hear amen? Amen. So who killed the giant of discouragement? Of course, sino nga po ba? He is none other than Abishai. No? So, last time ay pinag-aralan natin how to kill the giant of discouragement, and there are two life application. Number 1, silipin ulit natin. Ano yung unang life application para matalo mo ang discouragement? Number 1, you need a well-deserved rest. Sabi nga natin, you need a well-deserved rest. Amen na kapatid? Si King David, muntik nang matalo, muntik nang mapatay dahil pagod na siya. Tama? He is exhausted. So, kapatid, kapag may time na magpahinga, magpahinga ka naman. Deserve mo yan. Sabi sa katabi, deserve mo yan. Yan. Lalo na pag marami ka nang nagawa sa ating Panginoon. Tandaan po natin, ang taong hindi nagpapahinga, madaling ma-discourage yan. Tama? Amen po ba? Bakit siya na-discourage? Kasi pagod na siya. Remember, next, God wants us to have a proper rest. No? Sabi nga natin, proper rest. Yan. Ano sa Tagalog? Tamang pahinga. No? Dapat tamang pahinga. Hindi yung, magpahinga ka dyan, maya-maya, malingat lang gumagawa na naman. Magpahinga hanggat kaya. Amen na kapatid? And God calls it, next, Sabbath. No? Doon po sa Exodus 20 verse 8 to 10, balikan nyo na lamang po rin niya sa part 7 natin. So ang ibig sabihin ng Sabbath is to rest. Amen po mga kapatid? So therefore, next, rest or Sabbath simply means change of activity. No? Baguhin mo ang iyong activity. Kung 6 na araw ay nagtatrabaho ka, ang 7 araw, huwag ka nang magtrabaho. Amen po mga kapatid? Hindi rin po ibig sabihin na humiga ka or matulog ka, kundi ikaw ay sasamba, magpapasalamat sa Diyos at lalapit sa Diyos. Ibig sabihin, mag-church ka. Sabihin sa katabi, mag-church ka. Yun ang ibig sabihin ng Sabbath or rest. Can you hear amen? Amen. So bakit natin ito ginagawa? So that God can restore you. Alam ng Diyos, pagod ka. Alam ng Diyos, may pinagdadaanan ka. So if you come to God, God can restore you. Can you hear amen? Amen. Even yung 3 religion, pinakita ko na noong nakaraan, kung kahit na Islam, Judaism, or Christianity, kahit saang relihiyon ka magpunta, kahit mag-Muslim ka pa, magsisimba ka pa rin. Amen po mga kapatid? Kaya dapat, ngayong Christian ka, alam mong nasa tama ka, ay gamitin mo ang pagkakataon to rest in the Lord. Bakit? Ang hindi marunong mag-rest, baka naghahanap na siya ng rest in peace. Amen na kapatid? Ayaw mo mag-rest baka makahanap ka na ng rest in peace sa kabilang buhay. Tandaan po natin yan. Take a day off with the Lord. Sabi nga natin, day off with the Lord. No? Mag-church ka. Sapagkat ang tunay na pahinga, tingin po kayo sa akin, ang tunay na pahinga, hindi tulog. Minsan nga natulog ka, paggising mo, ang sakit ng likod mo, ng ulo mo. Tama ba mga kapatid? Ang tunay na pahinga ay pahinga ng kaluluwa. Amen po mga kapatid? Sapagkat pagpayapa ang inside ng iyong pagkatao, ang iyong soul, look at that. Ikaw ay tunay na makakaranas ng kapahingahan. Tingnan mo ang sabi ng Panginoon, Matthew 11:28, then Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens." Anong sabi? I will give you rest. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Take my yoke upon you. Let me teach you because I am humble and gentle and you will find, look at that. Anong rest yon? Find rest for your souls. 30, for my yoke fits perfectly and the burden I give you is light. No? Amen po mga kapatid. Do you agree with this? Mapapagod ka sa mundong ito. Hindi kanya patutulugin. Hindi kanya pagpapahingahin. Buti na lang, dumating si Jesus. May paanyaya siya. Anak, lapit ka lang sa akin and I will give you rest. So come to Jesus. Can you hear amen? Palapakan nga po natin ang ating Diyos. There are 3 kinds of rest. Silipin ulit natin. Letter A is
daily. Sabihin natin daily. Araw-araw. Nagpapahinga ka ba araw-araw? Matulog ka naman. Huwag mong gawing araw ang gabi at gabi ang araw. You get that, mga kapatid? Sa buong araw, meron ka rin dapat. Ilang oras ang pahinga natin? 8 hours na tulog. Amen po, mga kapatid? Amen. So, wag rin puro ministry. Sinabi ko na sa inyo, dapat ay balance rin po para hindi ka napapagod sa paglilingkod. Can you hear? Amen? Amen. Letter B is weekly. Sabihin natin weekly. Yan. Anong ibig sabihin po nito? Kailan naman ito? Every Sunday. Ngayon, kung hindi ka pa nakapag-Sunday, kailan ka atin? Wednesday. Hindi ka pa rin nakaanin ng Wednesday. Anong gagawin? Tawagin si pastor, i-Bible study ka ng one-on-one sa bahay. Amen na, kapatid? O, kung gusto mo lang naman. Or, alternative, you can attend to other church na may ibang gawain aside from Sunday or Wednesday. Can you hear? Amen? Basta ang malaga, inside the week ay meron kang church. Amen po, mga kapatid? Amen po ba? Bakit? Ang ating proposition, next, hindi nakakapagod ang mag-church. Sige nga, sabihin natin, 1, 2, 3, go! Hindi nakakapagod ang mag-church. Tama ba, mga kapatid? Tama po ba? Yan. Tsaka ilang beses ba yan sa isang linggo? Once a week lang naman yan. Nakakapagod pa ba? Hello? Are you still with me? Sabihin sa katabi, magsimba ka. Yan. Letter C, anong pahinga yan? Annually or yearly? Ito yung mga tinatawag na next, mga retreat, conference, or camp. No? Ito po ay ina-announce ahead of time. So, magpaalam na kayo sa inyong mga company up front for your schedule, no? Para pagdating ng mga conference, mga retreat or camp, makakasama ka because traveling is also learning. Can you hear? Amen? Amen po. Expert says, next, people are much more productive when they get enough sleep, rest. Adequate sleep and regular breaks restores brain function, ano pa? Sharpen focus and prevent burnout. So, ang daming pakinabang, di ba? Kaya, magpahinga ka. Sabihin ulit sa katabi, kulitin mo, magpahinga ka. Yan. Amen, mga kapatid? Bakit? Bakit tayo dapat nagpapahinga? Para hindi ka ma-stress. Sabihin mo nga, stress. O, dapat kagaya ka ng mga chicken na yan. Silang mga chicken ay raised in a stress-free environment. No? Sana ikaw din, no? Sana all. Para pag hindi ka na-stress, ay magagamit ka ng Diyos to your fullest potential. Can you hear? Amen? Amen po ba? Nagulat yung marami sa, yung mga chicken pala, nire-raise na walang stress sa buhay. Hello? Ikaw pa na anak ng Diyos, brothers and sisters, dapat po wag kang ma-stress sapagkat nakakapangit yan. Can you hear? Amen? Amen po ba, mga kapatid? Sabi ng isang old Indian saying, you break the bow if it is always bent. No? Mababali din yang, pana na yan, kapag laging ginagamit. Kapag laging nababali. Kaya, wag puro trabaho, magpahinga rin. Can you hear? Amen? Amen po ba, mga kapatid? O, parang hindi pa rin kayo kumbinsido. Look at this. Napakaganda ng pangako ng Diyos sa mga namamahinga sa presensya ng Diyos. Look at this. Psalms 127 verse 2, sabay-sabay, it is useless to work so hard for a living, getting up early, and going to bed late. Why? For the Lord provides for those He loves while they are asleep. No? Grabe talaga to. Kahit tulog pala ang mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa Diyos, pinagpapala pa rin sila. Hindi sila pinababayaan ng Diyos. Can you hear? Amen? So, ayan na, ang verse na yan. Sabi mo, Lord, pwede bang magpahinga muna ako sa presensya mo? Ikaw nang bahala sa kakainin ko. Amen na, kapatid? Ikaw nang bahala sa pang-tuition ng anak ko. Ikaw nang bahala sa mga bayarin ko. Amen na, kapatid? And while you are asleep, the blessing, hinahanap ang iyong address sapagkat alam ng Diyos ang address mo sa iyong bahay. Can you hear? Amen? Pagpapalain ka sapagkat anak ka ng Diyos. Can you hear? Amen? Amen. Again, next, God wants us to have a proper rest. Huwag patayin ang sarili sa
trabaho. Ecclesiastes chapter 10 verse 15, sabi diyan, fools aren't smart enough to find their way home, so they must work hard all their lives. No? Sinabi ko na po na nakaraan yan, hindi po matalino yun. Hindi po matalino, hindi po magiging smarte ang isang tao kung puro ka lang trabaho. Amen mga kapatid? Amen po ba? Change your activity. Rest in the Lord. Bakit? Ikaw din ang makikinabang kapag ikaw ay nagpahinga. Amen po mga kapatid? So, let's be practical. Sino po sa inyo may mga trabaho? Taas nga kamay. Sino yung mga nagtatrabaho? Taas pong mga kamay. Ay, ang daming tambay dito. Ayaw niyong umamin, hindi naman. Sino po yung mga nagtatrabaho? Taas nga po mga kamay. Any job na meron kayo. No? Yan. Bakit ka nagtatrabaho? Kasi masipag ka ba? Oh? Yeah, for a living. Oh. Yung iba, bakit nagtatrabaho? Para makabili ng pagkain. Takot magutom eh. Yung iba nagtatrabaho because of health insurance. Life insurance. Amen na kapatid? Para pa nagkasakit, merong mauhugot. Okay lang din yon. Yung iba, bakit nagtatrabaho? Para ba makabili ng pinakamahal na ataol? Hello? Andiyan ba kayo mga kapatid? Iba, bakit nagtatrabaho? Para may manahin ang mga anak? Sino mga ganon? Anak ko, kailangan magtrabaho ko para may maiwan ako sa mga anak. Eh, ano nangyayari? Dahil nagpagod ka na, nagpagod sa pagtatrabaho, naging tamad naman ang mga anak, hindi pinahalagahan ang edukasyon at pag-aaral. Bakit? Mayaman kasi mama, mayaman kasi papa. Amen na kapatid? Kaya tingnan mo, pag ikaw ay namatay, ito pa hindi kwentong barbero, nangyayari to sa araw-araw. Pag namatay ka, pag-aawayan yan ng lahat ng mga naiwan mo. Tama mga kapatid? Lalo na kung hindi maayos ang iyong pagbabahagi ng yaman. Amen po ba mga kapatid? Pero ano pong sabi ng Biblia? Psalms 39 verse 6, each person who walks around is like what? A shadow. They are busy for no reason. They accumulate riches without knowing who will get them. No? Ikaw ba ito? Busy ka, pero hindi mo alam kung kanino mapupunta ang iyong yaman? Hello? Para kanino ang iyong iniipon? Hello? Masama bang mag-ipon? Hindi po. Pero ang tanong, kanino ba mapupunta ang iyong pinag-iipunan? Psalms 49 verse 10, indeed, one can see that wise people die, and that foolish and stupid people meet the same end. They die. They leave their riches to others. Amen mga kapatid? Nakapag-aral ka man o hindi, matalino ka man o hindi, parehas mamamatay. You get that mga kapatid? Amen po? At kanino mapupunta ang iyong kayamanan? To others. Kahit pa ipitin mo sa kamay mo, yung ginto na yan, pag yung, na ilagay mo sa iyong ataol, pag-iinteresan pa rin yan ng tao. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? So, verse 11 says, although they named their lands after themselves, their graves had become their what? Their homes for ages to come, their dwelling place throughout every generation. Realize this. Imagine niyo po ito. Kahit nasa iyo na ang lahat ng titulo ng lupa dito sa San Luis na lang, o buong Pampanga. Sabihin na natin, kahit buong mundo, ganito kakapal ang titulong hawak mo. Lahat nakapangalan sa iyo, sabi ng Biblia. Pag namatay ka, kaibigan, pag namatay ka, kapatid, ilalagay ka lang sa isang kapirasong lupa 6 feet below the ground. Tama mga kapatid? Pero sa iyo lahat ng pag-aari mo ang lupa. Tama mga kapatid? Tama po ba? Amen. Kaya tagtatanong ang salmista, kanino napupunta ang iyong mga pinaghirapan? No? Kahit napakayaman mo pa, ang maganda pa nga, kung mayaman ka, marami kang natulungan, para kahit doon sa maliit na nicho na inilagay ka, may umaalala sa'yo, may dumadalaw sa'yo. Amen na kapatid?
Unang buwan, 3 buwan, mayroon, pero taon ang bibilangin, baka wala na rin. Makakalimutan ka rin ng tao. Are you with me? Kaya wag mong pagurin ang sarili mo sa pagtatrabaho. Look at what Jesus said. Luke 12, verse 20, but God said to him, foolish man, hangal, tonight your life will be taken from you. So, who will get those things that you have prepared for yourself? No? Nagtatanong ang Diyos, hey, kanino mapupunta yung mga pinaghirapan mo, yung mga pinag-ipunan mo? Kanino mapupunta? Hello? Lalo na sa mga mayayaman na dyan. Hello? No? Kanino mapupunta ang lahat ng yung mga kayamanan? Buti sana kung kasama ang church sa last will and testament mo. Mga kapatid? Oh? Marami ang magpe-pray talaga na, Lord, salamat sa buhay ng kapatid na ito. Are you with me, kapatid? So, pinapakita lang yung number 1 na dapat ikaw ay nagpapahinga. Amen, mga kapatid? Alright, so now let's continue on the last and second life application on how to kill the giant of discouragement. Number 2, ano po yan? Number 2 is, you need a well-intentioned help. Amen mga kapatid? Amen po ba? Sabihin nga natin, well-intentioned help. No? Ito po yung mga tulong, no? Na ang ibig sabihin ay kusang pagtulong, sinadya, bukal sa puso, planado ang pagtulong, no? With good motives. Amen po ba mga kapatid? At voluntaryo. Sabihin natin voluntaryo. By all means possible. No? Tumutulong ka materially, financially, emotionally, and spiritually sa gawain ng Diyos at sa mga lingkod ng Diyos. Can you hear amen? Yung pagdadala nyo ba ng mga kaluluwa ay tulong sa gawain ng Diyos? At tulong din ba kay pastor yon? Yan, salamat. Palapakan nga po natin ating Diyos na buhay. And God needs all those well-intentioned help. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Spiritual po yun eh. How about financial? Tumutulong po ba tayo sa financial? Hello? Yan. Tatanungin ko po kayo. Next po. Kapag kayo ba ay sumasahod, naalala nyo si pastor? Ulitin ko yung tanong. Naaalala nyo ba ang pastor nyo kapag sumasahod kayo? Kapag may blessing kayo? Oh. Why? Sapagkat sinabi ng Diyos na tulungan nyo rin ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Tama mga kapatid? Talaga ba, pastor? Yes. 1 Timothy 5:17. Look at this. The elders who do what? Good works as leaders. Yung mga leader ng church should be considered what? Worthy of receiving double pay. Sabi nga natin, double pay. Oh? Especially to those who work hard at preaching and teaching. Tama mga kapatid? Amen po ba? Nasa Bible po ba? Yan, kung hindi nyo naman makita na ang inyong pastor ay masipag, don't get this and don't apply this. Amen mga kapatid? Sapagkat ang verse na yan ay para kanino? Sa mga masisipag lamang na lingkod ng Diyos. You get that mga kapatid? Ano pang sabi ng Galatians 6:6? Nasa baba. Those who are taught the Word of God should what? Everybody should help their teachers by how? By paying them. Amen po mga kapatid? Uy, nasa Bible pala yun. Natututo po ba kayo ng salita ng Diyos? Nagpapasalamat ba kayo kay pastor? Parang wala akong naririnig. Pagbaba ko nito, yung thank you, okay na eh. Tama ba mga kapatid? Appreciation yan. Thank you, no? For the wonderful message. And yet, the Bible teaches us to be abishai, to help and support our leaders, our pastors. How? Even in terms of financial. You get that mga kapatid? Amen po ba? Now, ito ay para sa lahat ng pakinabang. Kahit hindi po si Pastor Gani, ibang pastor na gusto nyong bibigyan. Pastor na nabibless kayo sapagkat silang lahat ay naglilingkod sa Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba? Sige, palapakan natin ating Diyos na buhay. Now, marahil, kung babalik tayo sa kwento, itong si King David, sabak pa rin ang sabak sa gera,
kahit matanda na siya. Bakit? Wala siyang makitang kapalit. Wala siyang makitang tumutulong o aalalay sa kanya. Amen po mga kapatid? Walang nag-o-offer ng tulong intentionally. Kaya nga sabi dyan, you need well-intentioned help. Sila yung mga Abishai na tutulong sa'yo kahit hindi mo inuutusan. Sila yung mapagkakatiwalaan, tapat sa ministry. Amen mga kapatid? Sila yung mga nakakakita ng worth mo at nakakita ng worth ng paglilingkod mo. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Now, tatanungin ko po kayo, napaiyak nyo na ba ang pastor nyo? Napaiyak nyo na po ba ang pastor nyo? Dalawang bagay po nagpapaiyak sa pastor. Una, napapaiyak si pastor dahil sa konsumisyon at problema. Pangalawa, napapaiyak ang isang pastor dahil sa tuwa. Tears of joy. You get that mga kapatid? Aling ka sa dalawa. Yeah? O, balikan natin ngayon yung ginawa ni Abishai kay David. 2 Samuel 21, 15 to 17. Again, there was war between the Philistines and Israel. David and his men went out to fight the Philistine. But, look at that. David became tired. Pagod na siya. Eshbebenuv, one of the sons of Rapha, had a bronze spearhead weighing about 7.5 pounds and a new sword. He planned to kill David. Anong kanyang plano? Planado niya na patayin si David. Isa lang ang misyon niya. Dahil sa malaking sibat na yan at bagong-bagong sword or ano to? Sword, espada, papatayin niya si David, no? So ano pong sabi ng easy to read version nasa baba? When David became very tired and weak. Sa NLT, when David became weak and exhausted. Hapong-hapo sa New American Standard Bible, when he became weary. Ano sa Tagalog? Balisa or sleepy, fatigue or drained. No? Kailan pumasok ang giant of discouragement na si Eshbebenuv? Nung siya ay pagod na pagod. Nung siya ay inaantok. Tingnan mo ang katabi mo ngayon. Inaantok ba? Look at that. Ang trigger ng discouragement is when you are very tired, you are exhausted, and feel sleepy. Amen po mga kapatid? Na dapat pinagpala ka na ng Diyos ngayon. Hindi malaman kung nakikinig ba o hindi. Hello? Kaya pinasukan na ng discouragement. Verse 17, next, everybody. But Abishai, son of Zeruiah, killed the Philistine and saved David's life. Then David's men made a promise to him. Nangako sila, saying, everybody, never again will you go out with us to battle. No? Hindi ka nalalabas ngayon, Haring David. Diyan ka na lang sa kaharian. If you were killed, Israel would lose its greatest leader. No? Ayun. No? May nakapansin din sa halaga. May nakapansin din sa worth ni Haring David. Kaya sabi nila, Haring David, matanda ka na. Pahinga ka na muna dito. Kami na ang bahala. Are you with me, kapatid? Amen po ba? King David did not go out anymore in an active battle. After po ng verse na yan, ng 2 Samuel 5, verse 17. Bakit po kaya? Bakit hindi na siya lumabas sa laban, sa gera? Kasi may nagsabi, may nagpresenta, may umako ng trabaho para sa kanya. Amen po mga kapatid? Amen po ba? May mga nangako, may mga nag-vow na sila na ang bahala, kaya pahinga ka na, Haring David. Are you with me? Isa sa mabuting ugali ng isang mabuting leader, syempre, hari siya ay siguraduhin maayos ang lahat. No? Isa sa dahilan bakit ayaw niya magpahinga, kahit matanda na lumalaban pa rin, baka kasi wala siyang makitang mapagkakatiwalaan. Wala siyang makita na siguradong tutulong at papalit sa kanya. Are you with me mga kapatid? Kaya ayaw niya magpahinga. So, ayan, sige. Ayan, muntik ka na tuloy mapatay. Remember this. Next,
We all need to have what? Abishai in our lives. Sige nga, basahin na ulit natin. 1, 2, 3, go. We all need to have Abishai in our lives. Amen mga kapatid? Abishai is the giant killer for David. So we need Abishai in our lives. Kung si David may Abishai, so we are also needing of Abishais. Amen po mga kapatid? Next, sabi dyan, God knows that even the greatest warrior or leader needs help. No? Kahit pinakamahusay, pinakamagaling ka pa na leader, o pinakamagaling kang pastor sa buong mundo, kailangan mo pa rin ng tulong. Tama ba mga kapatid? Tama po ba mga kapatid? Even the greatest prophet, no? Look at this, si Prophet Elijah needs help. 1 Kings 19, 7-8. The Lord's angel returned and woke him up a second time, saying, get up and eat, or the trip will be too much for you. 8, Elijah got up, ate and drank, and the food gave him enough strength to walk 40 days to Sinai, the holy mountain. No? Pinakain siya ng anghel at pinalakas siya ng pagkain. Verse 9, there he went into a cave and spent the night. Suddenly, the Lord spoke to him. Ang sabi niya, Elijah, what are you doing here? Anong ginagawa mo dyan, Elijah? He answered, the Lord God Almighty I have always served you alone. But the people of Israel have broken their covenants with you. No? Look at this. Elijah got discouraged. Ayaw niya na. Umayaw na siya sa paglilingkod sapagkat marami ng tao ang ayaw maniwala sa Diyos. Sumasamba na sila kay Baal. No? Torn down your altars and killed all the prophets. Ano sabi niya? Next, I am the only one left. No? Sabi niya, mag-isa na lang ako. No? Ganito po pala yung pakiramdam ng naglilingkod na feeling niya, mag-isa na lang siya. Kaya sabi niya, ayaw ko nang mag-ministry. I am the only one left. No? Ano nangyari sa kanya? He doubted his calling and he doubted his God. Tama mga kapatid? Yan sabi, wala nang tumutulong sa akin Tinawag mo ba talaga ako, Lord? Totoo ka ba talaga, Diyos? Bakit? Kasi na-discourage na siya. Are you with me? And they are trying to kill me. Yun ang mabigat. Pinatay nila lahat ng mga kasama ko. At ako na lang ang natitirang buhay, alam ko, papatayin din nila ako. Pero anong sabi ng Diyos? Akala mo lang yan. Feeling mo lang yan. Sabi sa katabi, feeling mo lang yan. Because in verse 18, look at this, next. Yet I will leave 7,000 people alive in Israel, all those who are loyal to me and have not bowed to Baal, or kissed his idol. No? Sabi niya, Elijah, meron pang 7,000 na loyal sa akin. Huwag kang ma-discourage. Can you hear amen? So what happened? 1 Kings 19:19, the call of Elijah. Elijah left and found Elisha. Sabi nga natin, Elisha. Yan. Iba po si Elijah, iba si Elisha. Plowing with team of oxen, There were 11 teams ahead of him, and he was plowing with the last one. Elijah took off his cloak and put it on Elisha. No? Inalis ni Elijah yung kanyang balabal at ipinasa kay Elisha. 20, next. Elisha then left the oxen, ran after Elijah and said, let me kiss my father and mother goodbye, and then I will go with you. Elijah answered, all right, go back, I am not stopping you. Sabi niya, teka bago ako mag-ministry, magpapaalam muna ako kay nanay at tatay at hinalikan niya ang kanyang magulang. Amen mga kapatid? For honor and respect, of course. 21, then Elijah went to his team of oxen. Ano ginawa niya sa mga baka niya? Killed them and cooked the meat using the yoke as a fuel for the fire. He gave the meat to the people
and they ate it. Then, what happened? He went and followed Elijah as his helper. Look at that. No? Kinatay na ni Elisha yung kanyang mga baka, niluto niya na ito para siguradong patay, at yung kanyang pinanggatong para maluto ito, yung kanyang pang-araro. Wala na siyang babalikang trabaho. You get that, mga kapatid? Nagpa-despedida pa siya, pinakain niyang maraming tao, and what happened? Sabi diyan kanina, he went and followed Elijah as his helper. He is the Abishai of Elijah. Amen po, mga kapatid? Katulong, katuwang ni Elijah sa ministry. So, God will send someone to you in your ministry, brothers and sisters. Bakit? Kapag nahihirapan ka na, ugali ng Diyos na magpadala ng tulong sa iyo in the ministry. Amen, mga kapatid? Kung ginawa niya ito kay Moses, ginawa niya kay David, at ginawa niya sa mga disipulo in the New Testament, gagawin din niya ito sa iyo. God will send you Abishai. Can you hear amen? Look at this. Matthew 9, verse 37, Jesus said to his follower, there are many people to harvest, but only a few workers to help harvest them. 38, ano sabi? Everybody? Pray to the Lord who owns the harvest that He will send more workers to gather His harvest. No? Para magkaroon ka ng katuwang sa ministry, ano pong sabi ni Jesus? Pray to the Lord. Like Elijah, magdasal ka para magpadala ang Diyos ng mga tao na tutulong sa iyo. Tama, mga kapatid? Amen po ba? Sino yung ipapadala ng Diyos? Yung mga tao na kahit walang love gift, naglilingkod. Amen po, mga kapatid? We call them, next, those fully dedicated professional volunteers. Sabihin natin, volunteers. Pero, professional. Amen po, mga kapatid? Sabihin natin, professional. No? Sila yung mga kahit na walang bayad, they follow the same strict rules and timelines and respeto nila sa mga nagtatrabaho na may bayad kagaya din nila. Amen po, mga kapatid? Let me give you an example. Ibig sabihin po, halimbawa, pag tayo nagtayo ng pader ng church, gagamitin ba natin ay mga pipitsuging materyales or substandard? Hello? Pag nagkabit tayo ng mga ilaw, ang gagamitin ba natin ay yung mga umaapoy at mga pumuputok na mga electrical na gamit? Hello? Sagutin niyo po ako. No, di ba? Ibig sabihin, gagamitin mo pa rin yung tamang mga gamit sapagkat ikaw ay professional na naglilingkod. Are you with me, mga kapatid? Even in the medical mission, yung mga nagbubunot ng ngipin dyan, yung mga nagtuturok ng injection, mga professional po yan. Tama, mga kapatid? Ang kaibahan lang, walang bayad. For they are volunteers. Libre ang serbisyo for a good cause. Can you hear amen? Amen po, mga kapatid. So bakit natin ito ginagawa? Mamaya sasabihin ko po. Next, God can also use your family to be your Abishai. Isa sa nakakalungkot na tagpo na alam natin, dapat ang unang tutulong sa iyo ay ang iyong pamilya. Ang pamilya dapat ang nagiging encouragement at hindi discouragement. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Para maging katulong sa gawain ng Diyos. However, this can only be happen in the context of Christian home. Sabihin natin, Christian home. No? Ibig sabihin po ng Christian home, ang tatay ang nasusunod. The father is the head of the family. Bakit? Ang tatay ang magdidesisyon at masusunod. Hindi ngayong Wednesday, lahat tayo pupunta sa church. Amen, mga kapatid? Look at Joshua. Joshua 24 verse 15. Sabi niya, nung ang mga tao ay nag-aalinlangan kung maglilingkod pa ba sila sa Diyos na buhay, ganito ang sabi ni Joshua, but if serving the Lord seems undesirable to you, kung ang maglingkod sa Diyos ay hindi maganda sa inyo, then choose for yourselves this day whom you will serve. Whether the gods of your forefathers serve beyond the river
or gods of the Amorites in whose land you are living. But look at his decision. Tatay ito. But as for me and my household, we will serve the Lord. Amen mga kapatid? Sabi ni Tatay Joshua, no, ako at ang aking pamilya, kami maglilingkod sa buhay na Diyos. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kaya tingin kayo sa akin, si Satanas, bantay sarado ang mga tatay na hindi pa nag-church dito. Amen mga kapatid? Hinahayaan niya na sila'y magpakalango sa kanilang mga bisyo, na maging lasenggo, maging manginginom. Bakit? Kasi kapag ang tatay na yan ay nabago at nakakilala sa Diyos, tangayin niya ang buong pamilya sa church. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Kaya kung sila'y binabantayan ni Satanas, dapat tayo rin, kung ang tatay mo ay hindi pa nag-church, bantayan mo ng panalangin, balutin mo ng pagdarasal, para dumating ang araw, pag siniran mo na siya ng salita ng Diyos, ang tatay na yan, sasabi niya, Lord, I surrender all. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Yes. Ang mga tatay ay malaki ang role sa gawain ng Panginoon. Are you with me mga kapatid? Now, bakit po mahalaga na may tumutulong o katuwang si pastor sa church? No? Nabalitaan nyo na po ba yung kwento ng lapida? Next nga pa. Meron pong isang pastor na siya na ang lahat ng gumagawa sa church. Siya yung nagwawalis, siya yung nagpupunas ng upuan, pag napunasan, isasalansan niya. Narinig nyo na yung kwento, no? Tapos, pagka magsisimula na, tinotono niya na yung gitara, ting, 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 ting. Bakit? Yung pala siya rin ang magpapakanta. At pagkatapos kumanta, ay ibababa ang gitara. Sabi niya, magandang gabi, ako pong magtuturo. Siya rin pala magtuturo. At pagkatapos na magturo, iikot lang siya. Sabi niya, tayo po'y dumako sa pagbibigay. Siya pa rin. No? So, nakita ng mga kapatiran na napakasipag ng pastor na ito. Siya lahat ang gumagawa. Linggo at kinalunisan, nabalitaan nila. Ano nangyari sa pastor? Namatay po siya. Inilibing naman ng pastor sa isang maayos na libingan, pero inilagay sa kanyang lapida. Anong nakalagay? Namatay sa sobrang sipag. Hello? Are you with me? Hindi masama ang maging masipag. Kaya lang pag sobrang masipag ka, baka alam mo na. Amen po mga kapatid? Amen po mga kapatid? Ang problema ito, mahirap makahanap ng masipag na pastor. Kaya kung ang pastor natin ay napakasipag, dapat tulungan mo na siya para mas marami pa ang magawa sa kanyang ministry. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Papayag ba kayo na mamatay ang pastor nyo sa sipag? Tumulong ka. Sabi sa katabi, tumulong ka. Yan. 2 Samuel 21 verse 17, But Abishai, son of Zeruiah, came to David's help, attacked the giant, killed him. Then David's men made promise that he would never again go out with them to battle. You are the hope of Israel, and we don't want to lose you, they said. No? Take a look at that. Mahalaga po yung tingin ni Abishai kung sino at ano si King David sa kanya. Tama mga kapatid? Mahalaga yung tingin ni Abishai sa kung sino at ano si King David para sa bansang Israel. In connection to that, in connection to church, tatanungin ko po kayo, ano ang tingin mo sa iyong pastor? May word po ba ang inyong pastor? Siya ba ay tamad? Siya ba ay pabaya? Siya ba ay sakim, madamot, o walang pake? Or siya ba ay masipag, mahusay, marunong, matalino, totoong naglilingkod, at malaki ang puso, pangarap sa church? Mahalaga po yun. Sige, palapakan natin ng Diyos, all for the glory of God. Mahalaga yung tingin na yun sa inyong pastor. Bakit? Kung malinaw sa iyo na ganun pala ang pastor mo, yun ang rason para tulungan mo siya. Amen mga kapatid? Look at Abishai. Nung nakita niya na mahalaga si Haring David, sabi niya, Haring David, mula ngayon, pwede ba kami na lang lalaban? Pahinga ka na. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Why? Look at this. Next, a well-intentioned help
sees the bigger picture. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Yung talagang gustong tumulong sa gawain, gustong tumulong sa church, yung mga gusto talagang mag-imbita, nakikita kasi nila ang big picture. Sabi nga natin, big picture. Amen mga kapatid? Hindi si David ang big picture. Ang big picture is about Israel. Sabi nga natin, Israel. Amen mga kapatid? Ang bayan ng Diyos, ang bansa na mga tao na sumasamba sa Diyos na buhay. It is for the future of Israel, the future of the whole nation for salvation. Bakit? Bakit pinahalagaan nila si David? Sapagkat dito manggagaling ang lahi na magpapanganak sa ating Panginoong Jesus. Tama mga kapatid? At dahil sa ating Panginoong Jesus, ikaw at ako ay nagkaroon ng kaligtasan. You see the big picture mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Now, tingin po kayo sa akin. Kung ayaw niyong tulungan si pastor, tulungan niyo na lang ang church. Ulitin ko mga kapatid. Kung ayaw niyong tulungan si pastor, tulungan niyo na lang ang church. Pwede po ba yun mga kapatid? Amen po mga kapatid? Bakit? This is the big picture. Para maabot natin ang mga tao na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. The reason Abishai is helping King David is because he sees that if he helped David, he is helping the whole Israel. You get that mga kapatid? Amen po ba? Tinutulungan niyo po ba si pastor? Tinutulungan niyo po ba ang church natin? Next, how about our YouTube channel? Sino sa inyo ang aamin na ngayong buwan na ito, marami siyang na-share? Marami siyang nabahagi niyan ng mga pag-aaral natin. Amen po mga kapatid? Meron po ba sa inyo? Taas nga ang kamay, malakas ang loob. Ako, pastor, 10. Meron po ba mga kapatid? Sabihin sa katabi, tulungan natin ang church natin. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Now, bakit po? Kung totoo na may mga vlogger na yumayaman, may mga yumayaman bang vlogger? Totoo po ba yun? Totoo naman siguro, namimigay nga ng pera eh. No? Why not use your phones to share the gospel para ang church natin ay magkaroon din ng financial blessing, pagpapala, para kahit hindi ka na nagbibigay, may pumapasok na financial at nakakahayo pa rin ang mga lingkod ng Diyos. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? May pang-load ka nga eh. Hello? Andiyo po ba kayo mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Now, encourage them as well to like, share, and subscribe and watch our videos. Are you still with me mga kapatid? Amen po ba? Sino po sa inyo ang hirap pa rin magbigay sa church? Hello? Tumataas na ba ang iyong pagbibigay? Hindi naman natin sinabing dapat malaki, pero ito sa laki ng iyong puso. Pero ang tanong, nagbibigay ka ba sa gawain ng Diyos? Now, kung hindi ka nagbibigay at nahihirapan ka, ito na lang ang isipin mo. Kung nagbigay ka sa basket na yan, isipin mo na lang ang mga anak mo, ang mga apo mo, ang kapamilya mo na nandito sa loob ng church. Tama ba mga kapatid? Amen po mga kapatid? In that way, makakatulong ka sa gawain ng ating Panginoon. Why? Because you see not you as the picture, but you see the bigger picture. This is none other than the Church of God, ang iglesia ng ating Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Yung ating children's room, napasok niyo na po ba? Ang tagal nating ipinaghihingi. Sino pong gusto magbigay para sa ganito, ganyan? Brothers and sisters, good news. May aircon na po ito. Palapakan natin ang Diyos. At may kisame na rin, no? Pasyalan po ninyo. Amen po mga kapatid? Now, may kulang pa ba? May kulang pa po ba? Pintura, no? Para sa apo mo, sa anak mo na nag-children's room, at para sa mga Bible scholar, yung mga nag-aaral sa ating Bible school, na sila ay komportable na nag-aaral, tumatalino, at nagiging mahusay na preacher ng salita ng Diyos para sa kapurihan ng Diyos. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. So, palapakan natin ng Diyos. Think of the bigger picture. Shout amen. Amen. Are you still with me? Next, see the big picture. How? By helping your pastor, you are helping
the entire church. Anong gagawin natin? So you must pray, no? Pray for your Abishai na magkaroon po ng mga tutulong sa gawain ng Diyos na buhay. Can you hear, amen? Kaya mamaya po, yung group 1, meron po ako dito ngayon, additional, pray for more Abishai for Pastor Isagani, for Pastora Marilu, and for cute Pastor Christopher Aban, and for all care leaders and ministry chairmans. Amen mga kapatid? So yan, pagpipray na po natin ito. Are you still with me mga kapatid? God will send one to you when you need it the most. Bakit? Kasi hindi mo pa time na kunin ka ng Diyos. No? Hindi mo pa time na ikaw ay magpahinga. Kaya kung ikaw ay napapagod, bibigyan ka ng Diyos ng Abishai. Amen mga kapatid? Bakit? Kailangan ka pa ni Lord. Sabihin sa katabi, kailangan ka pa ni Lord. Tama mga kapatid? Amen po ba? Next, you can overcome discouragement. How? By praying and looking for Abishais in the ministry. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Brothers and sisters, make no mistake. Hindi po ikaw ang pipili ng mga Abishai na yan, ha? Paano? Sila ang pipili sa iyo. Tama mga kapatid? Kagaya ni Abishai, nakita niya yung kalagayan ni David, nagpasya siya. Bakit? Nung nagpasya siya, kusa at walang pilitan, siya na ang nagpatuloy ng sinimulan ni Haring David. Can you hear amen? So pray for your Abishai. Amen po mga kapatid? Malay mo, sa sobrang sipag mo rito, may nakakita ng ginagawa mo, sabi niya, balang araw, gusto ko rin maging ganyan. Amen po mga kapatid? Amen po mga kapatid? So you will have Abishai. Malapit na po tayo. 1 Corinthians 12:7, a spiritual gift is given to each of us, sa mga Christians, as a means of what? Helping the entire church. No? So, binigyan ka ng gift ng Diyos, spiritually. So, gamitin mo yan para makatulong po sa gawain ng Panginoon. Amen po mga kapatid? Amen po ba? No? Start praying for friends and partners in the ministry. Yun po yung tawag ko, yung mga nagbibigay dito na hindi na pinapaalam. Nakakatulong po kayo sa gawain. Ang tawag natin doon, friends and partners in the ministry. And let me take this opportunity. No? Tingin po kayo sa akin. Ito po yung pagkakataon ko na para pasalamatan ang mga Abishai ni Pastor Gani. Kayo po na mga tumutulong kay Pastor Gani in every way, material, sa pagkain, financial, emotional, and even spiritual. Anong spiritual yon? Pinagpipray kami palagi, kami at ang aming buong pamilya. Amen po mga kapatid? Amen po? Maraming salamat po. Kayo po ang dahilan kung bakit si Pastor Gani ay nakatayo pa rin sa inyong harapan. Amen po mga kapatid? From the bottom of my heart, thank you. Maraming salamat sa mga Abishai na tumutulong sa atin. Are you still with me, mga kapatid? Amen po. Now, it's good to be David, but it is also better to be Abishai. Tama mga kapatid? Maganda naman na ikaw lagi nasa spotlight, pero tingnan mo, ang laki ng role ni Abishai. Tinulungan niya ang pinakamahusay na leader, si David. Amen mga kapatid? So next, again, all we need is to have Abishais in our lives. Why? Because you cannot do it alone. Sabi sa katabi, hindi mo kayang mag-isa. Yan. Ganitong nangyari kay Moses nung pinayuhan siya ng kanyang biyenan na si Jethro. Last two verses. Exodus 18:18, you and your people will wear out yourself. This is too much work for you. Ano sabi niya? You cannot do it alone. No? You can't do it alone. Sabi sa NCV, you and the people will come to you, will get too tired. You can't do it by yourself. Sa easy to read version, you cannot do this job by yourself. Pastor, hindi mo kayang mag-isa. Brother, hindi mo kayang mag-isa. Pastora, hindi mo kayang mag-isa. Sister, hindi mo kayang mag-isa. You cannot do the job alone. So what is the solution? Next po, Moses shared the job. Sabi mo nga, i-share mo. Yan, ang trabaho. Amen na kapatid? Yung mga madadali na mga problema,
Yung mga leaders ng bahala, care leaders. Pero yung mga mabibigat, malalaki, at matitinding trabaho, na kay Moses naman. Amen po mga kapatid? So you see that? Hindi naman nagpahinga si Moses, bagkos siya na ang tumutok sa mga mabibigat at malalaking trabaho. Ibig sabihin, mas lalong nag-grow ang ministry kasi ang ating pastor ay nakakagawa ng mas malaking bagay para sa gawain ng Diyos. Shout Amen. Amen. Last verse, tayo po tayong lahat. Ephesians 4:16, sabay-sabay. Under His direction, the whole body is fitted together perfectly as each part does its own special work. It helps the other parts grow, everybody, so that the whole body is healthy and growing and full of love. Amen mga kapatid? So let's do our share to build the church, to build the body of Christ. At magiging ganito yung church natin. Ano yun? Healthy, growing, and full of love. Amen po mga kapatid? May natutunan po ba kayo? Next time, ay ipapatayin na rin natin at patutumbahin ang third giant na ang pangalan ay si Saf. No? Anong meaning ng Saf? Sino ang pumatay sa kanya? At anong meaning ng pangalan ng pumatay sa kanya? Now, let's have a quick recap on the 2 life application on how to kill the giant of discouragement. Number 1, everybody, you need a well-deserved rest. Magpahinga ka. Number 2, you need a well-intentioned help. Mag-pray ka. May tutulong sa'yo. Meron at meron yan. Amen mga kapatid? So what is our Macarius Challenge, everybody? Yung pa rin. Don't be discouraged and find rest in Christ's care. Isa pa nga po, don't be discouraged and find rest in Christ's care. Amen mga kapatid? God gives the hardest battle to the strongest warriors. Amen mga kapatid? Kung mahirap ang laban mo ngayon, alam ng Diyos kasi malakas ka. Amen mga kapatid? At kung hindi mo na kaya, may pangako pa rin siya. The battle belongs to the Lord. Ibigay mo kaagad sa Diyos. At ipapanalo ka ng Diyos. Don't be discouraged. Amen mga kapatid? Shall we pray? Father God, we're so thankful for today. For you have not allowed us to stop from this journey on how to fight the giant of discouragement. Lord, salamat po sapagkat naniniwala kami na gusto mo kami lahat ay puno ng courage, Panginoon. Na kami ay laging malakas, masaya habang naglilingkod sa iyo. Ang katamaran, walang puwang para sa mga anak ng Diyos sapagkat pinapalakas mo kami palagi. Pinagpapala mo pa kami kahit kami natutulog. Psalms 127, Lord. Ano pang dahilan namin, Lord, para hindi maglingkod sa iyo? Thank you for tonight. You have encouraged us with so much more. Deep in our spirit, in our soul, and even our physical strength, in our bodies. Thank you, Lord. Lahat ng mayroon kami, gamitin mo para sa iyong kapurihan, Panginoon. Salamat din po sa mga kapatid na nagpupunyagi, pinipilit pa rin, Panginoon, na manatili sa iyong presensya in spite of all circumstances. Brothers and sisters, kaya mo mapaglabanan ang discouragement kasi kasama mo ang Panginoon. Nang sa ganon, kapag ikaw ay nanalo na, masasabi mo, Lord, salamat sapagkat kasama kita. Hindi mo ko iniwan. Hindi mo ko pinabayaan. Thank you, Lord, for your wonderful promises that you have given to your children. Salamat, Panginoon, sapagkat narito kami, malayang nakakapagtaas ng kamay. Malakas ang aming pangangatawan. Wala kaming sakit karamdaman. Nakakakain kami ng 3 beses ang araw. At pinapataas mo pa ang aming sweldo. Iniingatan ang aming mga kabuhayan at ang aming buong pamilya. Kaya Lord, ang igaganti namin, paglilingkod, pagsamba, at pagpupuri sa iyo. Salamat po ng marami, Ama. Continue to bless your children, your people that is here in this church, at patuloy po na lumago pa kami sa aming pananampalataya dahil sa iyong mga salita. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Palapakan po natin ating Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Malakas! Don't be discouraged and find rest
in Christ's care. Amen mga kapatid? Are you blessed? Super blessed. Kung kayo po yung na-bless, ay bago kayo magpahinga, ay magbigay muna tayo sa ating Panginoon. Amen mga kapatid? So, to God be all the glory. May we call on Sister Jing for our grace giving. Good day, brothers and sisters. May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more like this in our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you on our next videos. Stay super blessed and stay Macarius. Bye!